tayo manalangin. Muli ba, kami nagpapasalamat sa natapos namin pag-aaral sa ating baptism Christianity. Ama, hindi po kami humingi ngayon nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Patuloy nyo kami higuin sa lahat ng aming kamalian, kaya yung aming mabuhay sa buhay ng aming Panginoon. Higit Ama, dalangin namin ang pagbubukas mo ng aming mga puso, ang aming mga isipan. Nawa, Ama, handa po kami talagang umarap sa inyo ngayon sa araw ng aming panambahan, sa araw ng aming pagdakila sa inyo, sa araw ng aming pakikinig habang kayo ay nagsasalita. Nawa, Ama, ang iyong boses, ang iyong tinig, ang tunay namin marinig ngayong araw na ito, makatotohanan ng pakikinig, hubad na pagharap sa inyo, walang pagkukunwari, Ama. Dahil alam namin, Ama, wala kami po pwedeng itago. Kakarunihan, kasalanan, aming ginawa sa buong nakaraang linggo. Hindi po, Ama, pagpapasalamat namin sa pribileyo na kausapin niyo kami. Tanong niyo sa aming mga puso't isipan sa bawat panahon o araw ng aming pagdakila sa inyo sa araw ng linggo, Ama. Binibigyan niyo kaming pansin, binibigyan niyo kaming pagpapahalaga. Higit mas ipinapadaman niyo ang inyong pag-ibig sa amin bilang inyong mahal. Purihin at sabihin, Ama, at maraming pong salamat sa lahat ng biyaya at pinagkakalob niyo sa bawat pamilya, sa bawat kaluluwang involved, sa loob ng munting iglesia ito na pinagkatiwala niyo sa amin. Kayo po siyang mangunan, tago niyo sa inyong kapangyarihan ang bawat nagpagsalita niyo. Ito po ang aming samang dalangin at dalangin ng inyong mga alipin sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo. Sige po, makaw po na po tayo lahat. Isang awit pa po. Awitin po natin ang I know who I am believer. I love to tell the story. Meron po ba tayo? Sige po, awitin po natin. Biblia 60. I love to tell the story for verses. Sa mga nakakalam po ng awit, pakilakas naman po yung mga boses. Diyan na po ba lahat? I love to tell the story. Ready, sing. I love to tell the story of mighty grace of love, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true.
Announcement po. Announcement po, tuwing Tuesday, meron po tayong prayer meeting, 7:30 PM dito po sa ating iglesia. Extension class po, tuwing Sabado, 4:30 PM sa lugar po ng Tropical Farms Residence Clubhouse. Gawain po yun yung mga bata. Men's fellowship po, to be announced pa po, meron po tayong men's fellowship. Lord's Supper po, mamaya po, hapon, alas 5 po. Alas 5 po ba start, Pastor? 4:30 po. 4:30 po ang start. Additional announcement po. Lord, yung ladies mamaya po. Ladies fellowship. Meron din po ladies fellowship mamaya, 1 PM, pagtapos po natin nanangalian. Additional po. Sige po, kung wala na po, mag-start na po tayo ng ating gawain. So, po. AM sermon. PM. Sige po. Gandang araw po sa lahat. Lalo-lalo po sa ating pong mga attendees. Welcome po. Thank you. Bago po tayo magsimula, papakilala po muna ako para po sa mga bago po natin attendees. Ako po ang nag-iisang men dito po sa aming simbahan. Ako po ni Pastor sa aming iglesia, tuturo. Ngayon po, nagsisiris po kami ng Psalms. Ako po, sisiris ko po ang Psalms. At ngayon po, ituturo ko po ang Psalms 4 verse 2. Continue po natin ang pinag-aaralan natin sa Psalms 4. And pinabagatan ko po ng how long will you turn God's glory into shame. Bago po yan, basahin po natin ang mga verses. Inilig ko po na tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang sabay-sabay. Psalms 4 verse 2. Sabi po sa Psalms 4 verse 2, O ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? How long will you love vanity and seek after leasing? Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Dito po, tinatanong po tayo ng ating Panginoon. Tinatanong tayo ni David, pero ang pinagtatanong po sa atin ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, gusto ko pong magsimula sa isang tanong. Isang simpleng tanong, pero mabigat ang nilalaman. Sabi dito, how long? Kung sa Tagalog po, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magpapatuloy sa mga bagay na alam naman natin hindi tama? Hanggang kailan tayo ipagpapalit ang totoo sa kasinungalingan? At hanggang kailan natin ipagpapalit ang mahalaga sa walang kabuluhang bagay? Ito mismo ang tanong ng Psalms 4 para sa atin. O ye son of men, how long will you turn my glory into shame? How long will you love vanity and seek after leasing? So sa Tagalog po, o kayong mga anak ng mga tao, hanggang kailan nyo gagawin kahihiyan ang aking kaluhatian? Hanggang kailan kayo magsisiibig ng walang kabuluhan at magsisihanap ng kasinungalingan? Ayun po ang tanong sa atin. Ang nagsasalita po dito, sinulat po ito ni David, pero kung iisipin natin, hindi lang ito salita ni David, kundi Diyos mismo ang nagsasalita sa atin ngayon. Diyos mismo ang nagtatanong sa atin ngayon. So, unang punto po,
Mababasa natin, O ye son of men. Sa Tagalog, o kayong mga anak ng mga tao. Hindi ito simpleng panimula. Ito ay isang seryosong panawagan para sa ating lahat. Isang pagtawag na may bigat, may urgency, may layunin na abutin ang bawat isa na nakikinig. Hindi ito para sa ilang tao, hindi ito para sa isang grupo, hindi ito para sa lahat. Kundi ito ay para sa lahat. Ibig sabihin, walang exempted. Walang exempted sa mensaheng ito. Walang pwedeng magsabi na hindi ako kasama sa mensaheng ito. Hindi ako ang tinatanong ng mensaheng ito. Mga kapatid, kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, madalas may tendency tayo na i-distance natin, ilayo natin ang ating sarili sa mga ganitong salita. Iwasan natin itong mga ganitong panawagan sa atin. Kapag naririnig natin ang ganitong panawagan, ang iniisip agad natin, para sa ano to, para sa mga masasamang tao, may mga masamang ugali, o para to sa mga makasalanan, o kaya naman minsan, para ito sa mga taong malayo sa ating Panginoong Diyos. Pero ang katotohanan, kapag sinabi ng salita ng Diyos na anak ng mga tao, o ye son of men, kasama tayong lahat dito. General, kumbaga, ito ay para sa lahat. Ikaw, ako, mga bata, matanda, mahirap, mayaman, bawat isa sa atin, para sa ating lahat itong mensahe na to. At dito pumapasok ang isang mahalagang realization. Hindi natin pwedeng excuse ang ating sarili dito sa mensahe na ito. Hindi sapat na sabihin natin, mabait naman ako, mabuting tao naman ako, hindi naman ako kasing sama ng iba. Dahil ang sukatan ng Diyos ay hindi ang ibang tao. Kaya hindi natin ito pwede sabihin. Ang sukatan ng ating Diyos ay ang kanyang sariling kabanalan. Sabi nga po sa 1 Samuel 16 verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang anyo niya o ang taas ng kanyang tangkad, sapagkat ako ang tumitingin sa puso. Pinapaalala nito na ang sukatan ng ating Panginoong Diyos ay nakatuon sa puso at kabanalan. Hindi sa kung ano o kung paano ito nakikita o kinukumpara sa iba. At sa harap ng kanyang kabanalan, sa harap ng kabanalan ng ating Panginoon Diyos, lahat tayo ay nagkulang. Lahat tayo hindi perpekto. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo sa isang paraan o iba pa, pinili ang ating sarili natin kaysa sa ating Panginoong Diyos. Kaya unang hakbang na kailangan nating gawin ay hindi magbago. Hindi baguhin kung ano yung ginagawa natin sa pamumuhay natin, kundi magpakumbaba sa ating Panginoon. Ay ang unang hakbang, humingi ng tawad, magpakumbaba sa harap ng ating Panginoong Diyos. Hindi mag-justify ng sarili natin, kundi umamin sa ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang pusong handang tumanggap sa ating Panginoon. Handang tumanggap sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kapag kinilala natin na tayo rin ay kasama sa kinakausap ng ating Panginoon Diyos sa mensahe ito, doon nagsisimula ang tunay na pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Doon nagiging personal ang mensahe para sa atin. Hindi na ito parang general na pangkalahatan na mensahe. Hindi na ito para sa iba, kundi para sa atin mismo. Mga kapatid, may isang panganib sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang marinig natin ito, pero hindi natin i-apply sa ating mga sarili. Hindi natin i-apply sa ating buhay. Minsan habang nakikinig tayo, iniisip natin ng ibang tao. Sabihin natin, sana marinig to ni ganito, sana marinig to yung kakilala ko. Kasi ganun yung galing niya. Pero, o kaya ano naman, para talaga ito sa kanya kasi ganun ang pamumuhay niya. Hindi. Pero nakakalimutan natin na ang Diyos
ang ating Panginoong Diyos ay direktang nagsasalita para sa ating lahat. Hindi niya tayo tinawag para husgahan ang ibang tao, kundi para suriin ang ating mga sariling puso. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Kapag nagsasalita ba ang ating Panginoong Diyos, nakikinig ba tayo? O pinapasa lang natin ang mensahe sa iba. Kukuha tayo ng verse, ipapasa natin sa iba, pero sa sarili natin, hindi natin ma-apply. Dahil ang tunay na pakikinig sa ating Panginoong Diyos ay may kasamang pagtanggap at pagsunod. Hindi ito hanggang tenga lang na dapat hindi lang hanggang tenga, kundi bumababa ito sa ating puso at nakikita sa ating buhay. Narito, at nandito ang kagandahan ng panawagang ito. Kapag tinawag niya tayo, tinawag tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo para itaboy tayo. Hindi ito para itaboy tayo, kundi para ilapit tayo sa Kanya. Pinapakita niya ang ating kakulangan sa mensahe na to, pero hindi para tayo ay mawalan ng pag-asa sa ating buhay. Pinapakita ng ating Panginoong Diyos, pinapakita niya ito upang makita natin ang ating pangangailangan sa ating Panginoon. Dahil ang totoo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, at ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang tamang tugon natin sa mensaheng ito ay hindi pagtakbo palayo sa ating Panginoon, kundi paglapit. Hindi pagtatago sa Kanya, kundi pagsuko sa harap Niya. Sabihin natin sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, ako rin ay kasama. Ako rin ay nagkulang. Kailangan kita. Dahil wala akong kakayahan sa aking sarili. At kapag ginawa natin ito, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, ang tanong ngayon sa atin ay hindi kung sino ang tinutukoy ng mensaheng ito, ng verse na ito. Dahil malinaw na tayong lahat ito. Sabi, O ye of Son of Men. Kaya ang tanong ay paano tayo tutugon sa mensaheng ito ng ating Panginoon? Mananatili ba tayong nakikinig lang? O hahayaan natin baguhin tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos? Pangalawang punto po, sabi po dito, how long will ye turn my glory into shame? Sa Tagalog po, hanggang kailan nyo gagawin kahihiyan ang aking kaluwalhatian? Mga kapatid, ito ay isang tanong na tumatagos sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi ito simpleng curiosity. Ito ay tanong ng Diyos para sinasabi niya sa atin na gaano pa katagal, how long, gaano pa katagal, gaano pa katagal natin ipagpapalit ang tama sa maling bagay, gaano pa natin katagal natin babaliwalain ang kanyang kabanalan. Kapag sinabi natin ginagawang kahihiyan ng kaluwalhatian, ang ibig sabihin nito ay yung bagay na dapat na nagbibigay karangalan sa ating Panginoong Diyos. Pero ginagamit natin sa kabaligtaran. Yung dapat na pagkita ng kanyang kabutihan, nagiging dahilan para siya ay hindi natin parangalan. Isipin natin ito sa simpleng paraan. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng buhay katulad ng parang huminga. Binigyan niya tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng kakayahan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero anong ginagawa natin? Minsan ginagamit natin ito para gumawa ng kasalanan. Binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon sa araw-araw ng bagong simula. Pero binabaliwala natin, parang walang halaga ito para sa atin. Binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng katotohanan sa kanyang mga salita. Pero mas pinipili pa rin natin ang gusto nating gawin kahit alam naman nating mali.
Itong ibig sabihin ng to turn glory into shame. Mga kapatid, hindi lang ito issue nung panahon ni King David. Huwag natin isipin na ito ay lumang problema lamang. Kung tutusin, mas malinaw pa nga na nakikita natin na sa panahon natin ngayon, yung gantong mga gawain. Tumingin lang tayo sa ating paligid. Yung tama, ginagawang, yung tama, tinatawag na mali. Yung mali, pinipilit na ginagawang tama. Yung kabanalan, parang katawa-tawa na lang sa iba. At yung kasalanan, hindi na tinatago, pinagmamalaki pa nga ng ibang tao. Hindi ba ito ang realidad natin ngayon? At kung magiging tapat tayo sa ating sarili, hindi lang ito nangyayari sa mundo, kundi nangyayari rin ito mismo sa ating mga puso. Dahil kahit alam naman natin tama, minsan pinipilit pa rin natin yung mga maling bagay. Kahit alam natin yung kalooban, alam natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, pinipilit pa rin natin ang sarili nating daan, ang sarili nating kagustuhan. At sa bawat pagkakataon na ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo nagkakamali. Binababa natin ang tingin natin sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Parang sinasabi natin sa mga gawa natin na hindi ganun kahalaga ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong ng ating Panginoon ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Hanggang kailan? How long? Hanggang kailan tayo magpapatuloy sa ganitong paraan ng pamumuhay? Hanggang kailan natin ipapakita ay pagpapalit ang walang hanggang pansamantala. Hanggang kailan natin tatanggihan ang katotohanan na kayang magligtas sa atin. Mga kapatid, ang tanong na ito ay hindi para lang tayo ay i-condemn, hindi lang ito para husgahan tayo o hatulan tayo. Ito ay tanong na puno ng awa ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang bawat hanggang kailan, how long ng ating Panginoong Diyos ay may kasamang paanyaya na magbago. Parang sinasabi niya, pwede ka pang bumalik, pwede mo pang itama ang iyong ginagawa. Kaya ang tamang tugon natin ay hindi maging defensive kung anong naririnig natin sa ating Panginoon. Hindi maghanap ng excuse para konsintihin ang ating mga kasalanan, kundi magpakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin na may mga bahagi ng ating buhay na ginagawa natin kahihiyan ang dapat sana'y kaluwalhatian ng ating Panginoon. At sa halip na ituloy pa natin ang mga ganong gawain, piliin natin ibalik ang karangalan ng ating Panginoon sa paraan ng ating pamumuhay, sa araw-araw, sa ating mga desisyon, at sa ating puso. Mga kapatid, darating ang panahon na hindi na itatanong ng ating Panginoon ang how long o hanggang kailan, kundi haharapin na natin ang resulta ng ating mga pinili sa araw-araw. Kaya habang may pagkakataon pa, habang tinatawag pa tayo ng ating Panginoong Diyos, huwag natin patagalin pa. Kundi ngayon na tayo. Ngayon ang panahon para tumugon sa ating mensahe para sa atin ng ating Panginoon. Ngayon ang panahon para bumalik sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon ang panahon para ihinto ang paggawa ng kahihiyan sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At simulan ang pamumuhay ng nagbibigay sa Kanya ng tunay na karangalan. Pangatlong punto po, sabi po dito, how long will ye love vanity? How long ye love vanity? Hanggang kailan kayo magsisitibig ng walang kabuluhan? Mga kapatid, kung ang unang bahagi ay mabigat, ito naman ay pinaka-practical
para sa ating mga mananampalataya at sa lahat ng tao. Ito yung bahagi na hindi natin naiintindihan, kundi ramdam natin dahil nangyayari ito sa araw-araw nating pamumuhay. Ano ba ang ibig sabihin nitong verse na to? Magsisiibig ng walang kabuluhan. Sa simpleng salita, ito ay ang pag-ibig natin sa mga bagay na walang tunay na halaga sa harap ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito, hindi ibig sabihin nito na lahat ng bagay sa mundo ay masama. Hindi kasalanan ang magkaroon ng trabaho. Hindi kasalanan ang mangarap. Hindi naman kasalanan yung pera o kahit mga bagay tulad ng cellphone o kahit anong panglibangan. Pero nagiging problema ito kapag yun ang naging sentro ng ating buhay. Kapag yun ang mas mahalaga kaysa sa Diyos. Doon pumapasok ang tunay na issue ng vanity. Hindi lang kung ano ang ginagawa natin sa araw-araw, kundi kung ano ang iniibig ng ating puso. Halimbawa na ito mga kapatid. Ito yung napapanahon sa atin, sa mga bata, matanda. Minsan, paggising natin, mas excited pa tayo magbukas ng cellphone kaysa manalangin sa ating Panginoon. At mismong naranasan ko yan, kahit yung mga kapatid ko, halos buong pamilya namin, naranasan namin, hindi namin na mas maunang kausapin ang Panginoon, mas inuuna namin kung ano na ang nasa puso namin. Mas nabibigyan natin ng oras ang, halimbawa, social media, kaysa pakikinig sa salita ng Diyos. Sa trabaho, mas pinapahalaga natin yung kita, yung promosyon, yung material na bagay kaysa sa mga relasyon natin sa ating Panginoon. At minsan, mas iniisip pa natin kung ano ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ito yung sinasabi ng love vanity. Mga kapatid, hindi ito laging obvious. Hindi ito laging malalaking kasalanan. Minsan ito yung tahimik lang, yung unti-unti inaagaw ng mundo ang puso natin. Hindi natin nalalaman, pero yung dating init natin sa ating Panginoong Diyos, nawawala na. Yung desire natin na makilala ang ating Panginoong Diyos, napapalitan ng desire para sa ibang bagay. Kaya mahalagang itanong sa ating mga sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa atin? Ano ba ang lagi kong iniisip kapag wala akong ginagawa? Saan umiikot ang ating oras? Saan umiikot ang ating lakas at atensyon? Di ba? Dahil doon natin may kita kung ano talaga ang iniibig ng ating puso. At narito yung katotohanan mga kapatid, na minsan mahirap tanggapin para sa atin. Yung mga bagay na walang kabuluhan, hindi ka talaga kayang pasayahin. Yan, ang lubusan. O, pwede kang sumaya sandali. Pwede kang ma-excite, pwede kang ma-distract, pero hindi ka mapupuno. Hindi mapupuno nito ang iyong puso. Bakit? Dahil ang puso ng isang tao ay nilikha para sa ating Panginoong Diyos. Kahit anong ipalit natin, pera man yan, relasyon, achievements, anumang bagay sa mundong ito, hindi nito kayang punan ang puwang na para sa ating Panginoong Diyos lamang. Kaya kahit marami kang nakukuha, parang may kulang pa rin. Hindi tayo na pupuno, hindi tayo nasa-satisfy. Kahit successful ka na, sa paningin ng mundo, may hinahanap ka pa rin. Dahil ang Panginoon lang ang may kakayahang isatisfy yung puso mo. Mga kapatid, ito ang panyaya sa atin ng ating Panginoon Diyos. Huwag natin sayangin ang buhay natin sa pag-ibig sa mga bagay na lilipas lang, na pwedeng mawala sa atin balang araw. Huwag nating ibigay ang puso natin sa mga bagay na hindi naman magtatagal sa ating buhay.
Sa halip mga kapatid, ibalik natin ang ating mga puso. Ibalik natin ang ating puso sa ating Panginoong Diyos. Siya na walang hanggan. Ang Panginoon na siyang tunay na nagbibigay sa isa sa ating buhay. Siya na kayang punuin ang bawat pagkukulang natin. At kung mapapansin natin, hindi lang tayo tinatanong ng ating Panginoong Diyos kung ano ang ginagawa natin. Tinatanong niya kung ano ang iniibig natin. Dahil kung ano ang iniibig mo, doon ka susunod. Kung ano ang iniibig mo, doon ang iikot ang iyong buhay. Kaya ang tanong ay hindi lang ano ang ginagawa mo, kundi ang mas mahalagang tanong, sino ang tunay mong iniibig? At nawa, mga kapatid, sa tulong ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang sagot natin ay maging malinaw. Hindi ang walang kabuluhan, kundi ang Diyos na buhay, na siyang tunay na nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng kapayapaan, at ganap na kasiyahan sa ating mga puso. At uling punto po, pang-apat na punto po, sabi po dito, and seek after leasing, at magsisihanap ng kasinungalingan. Mga kapatid, ito na marahil ang pinakadelikado sa lahat. Dahil dito, hindi lang tayo basta nalilinlang, kundi tayo mismo ang naghahanap ng kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi na lang ito ignorance o kakulangan sa kaalaman. Ito ay isang desisyon ng ating puso. Alam natin ang tama, pero pinipili pa rin natin ang maling bagay. Alam natin ang katotohanan, pero naghahanap pa rin tayo ng ibang sagot. Isang sagot na mas komportable, mas madali para sa atin, at mas pabor sa gusto ng ating puso. Sa simpleng salita, gusto natin ang katotohanan, pero yung katotohanan na papabor sa atin. Halimbawa yung mga kapatid, alam mong mali ang isang bagay, pero naghahanap ka ng justification para gawin mo pa rin yung maling bagay na yun. Alam mo kasalanan, pero sinasabi mo sa sarili mo, okay lang yan, ginagawa naman ng lahat, ginagawa naman ng iba. Pero alam mo may Diyos, pero sa paraan ng pamumuhay mo, parang walang lugar ang Diyos sa iyong buhay. Parang hindi siya relevant sa iyong mga desisyon. Ito ang seeking lies, mga kapatid. Kung isipin natin, ito ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Napakaraming boses ang nagsasalita sa social media, sa mga kaibigan, sa ibang kultura. At marami sa mga ito ay mukhang tama, mukhang totoo, mukhang appealing, mukhang makakabuti, mukhang makabuluhan. Pero kapag sinuri natin mismo sa liwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos, malayo ito sa katotohanan. Naririnig natin yung mga kasabihan tulad ng follow your heart. Pero paano kung ang puso natin ay mali ang direksyon, mali ang sinusunod, mali ang desire? Pa-follow pa rin ba natin yung puso na ganon? Naririnig natin, you only live once. Kaya gawin mo ang lahat ng gusto mo habang nabubuhay ka. Pero hindi ba't ang buhay natin ito ay may pananagutan sa ating Panginoong Diyos? Hindi lang naman tayo isang beses sa mabubuhay. Maaari, dalawang bagay lang, sa langit ba tayo mapupunta o sa impyerno? Kaya huwag mo sabihin, you only live once. Pwede kang mabuhay habang buhay, eternal. Kung sa langit ba yan, kasama ang ating Panginoong Hesukristo na mapayapa. O kasama natin ang Panginoong Hesukristo pero pinaparusahan ka niya habang buhay. Minsan naririnig na natin, be true to yourself. Kahit pa ang self na yan ay laban sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. Amen. Hindi lahat ng uso ay tama.
At hindi lahat ng nararamdaman natin ay dapat nating sundin. Amen. At dito natin may kita kung gaano kahalaga ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, madali tayong madadala ng kasinungalingan ng mundong to. Lalo na kung iyon ay ang gusto nating marinig. Pero ano ba ang tunay na katotohanan? Hindi ito nanggagaling sa opinion ng tao. Hindi ito base sa dami ng sumasang-ayon. Hindi rin ito nakabase sa nararamdaman natin. Ang katotohanan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang karakter, at sa Kanyang kalooban. Kaya ang tanong natin ngayon, saan tayo maghahanap ng katotohanan? Sa mundo ba? O sa ating Panginoong Diyos? Sa sarili ba nating damdamin? O sa Kanyang salita? Mga kapatid, may babala ang verse na to para sa ating lahat. At meron din itong panganyaya para sa ating lahat. Ang babala ay kung patuloy tayong maghahanap ng kasinungalingan, lalo lang tayong malalayo sa ating Panginoong Diyos. Pero ang panganyaya ay pwede tayong bumalik sa katotohanan. Pwede natin talikuran ang mga kasinungalingan na pinaniniwalaan natin. Pwede nating ituwid ang direksyon ng ating buhay. Pwede nating piliin na makinig hindi sa mundo kundi sa ating Panginoong Diyos. At sa huli, ito ang mahalaga. Hindi lang sapat na malaman natin ang katotohanan. Kailangan natin itong sundin. Dahil ang katotohanan hindi sinusunod ay parang kasinungalingan din sa ating buhay. Kaya mga kapatid, pinipili natin ng katotohanan. Piliin natin ang katotohanan kahit mahirap, kahit masakit, kahit kontra sa uso ng mundo. Dahil sa katotohanan lamang natin matatagpuan ang tunay na buhay. Mga kapatid, bilang aplikasyon sa mensahe ng ating Panginoon, may isang tanong, ano ba ang dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Hindi lang ito para pakinggan, kundi para isabuhay natin. Magising tayo sa katotohanan. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Kung maling bagay yan, mali yan. Kung kasalanan yan, kasalanan. Huwag na natin pang konsintihin. Tigil na sa walang kabuluhang bagay. Itigil natin yung mga walang kabuluhang bagay. Hindi lahat ng ginagawa natin ay may eternal na value. Piliin natin yung may saysay sa harap ng ating Panginoong Diyos. Iwanan ang kasinungalingan. Huwag na tayong maghanap ng dahilan para magkasala pa tayo. Instead, hanapin natin ang katotohanan sa ating Panginoon. Bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Ito ang pinaka-importanteng bagay. Hindi sapat na alam mo lang. Kailangan mong bumalik. At uulitin po ng mensahe ito kung yung punto sa verse 1 nung nakaraang buwan, ang bawat paglapit at pagbalik natin sa ating Panginoon hindi dahil sa kakayahan natin, sa sarili nating kakayahan, kundi sa gawa pa rin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Yung ginawa niya sa ating puso, kaya tayo may kakayahang lumapit at bumalik at umibig sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natatapos yung verse na to sa pagre-rebuke lamang. May pag-asa na ibinibigay sa atin. Kahit gaano tayo kalayo, kahit gaano kalayo ang isang tao, pwede siyang bumalik sa ating Panginoong Diyos. Kahit gaano karaming kasalanan ang ginagawa ng isang tao, may kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Kahit gaano kasira ang buhay ng isang tao, kayang ayusin ng ating Panginoong Diyos. At dahil ito sa grasya, sa grace ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil deserve natin ito, kundi dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Isuko natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesucristo.
Mga kapatid, ito ang iiwan na tanong ng mensaheng ito para sa ating lahat. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagpapalit ng totoo sa hindi totoo? Hanggang kailan mo hahabulin ang walang kabuluhang bagay? Hanggang kailan ka lalaban sa ating Panginoon Diyos? Sana hindi na bukas. Huwag na natin ipagpabukas. Sana hindi na natin isipin na, sige, sa susunod na linggo na lang. Sana mga kapatid, ngayon na. Ngayon tayo lumapit sa ating Panginoon. Ngayon, pwede kang bumalik. Ngayon, pwede kang magbago. Ngayon, pwede mo pang piliin ang ating Panginoon Diyos. Kung tunay kang biniyaan ng ating Panginoon Diyos, kung tunay na nangusap sa iyong puso ang ating Panginoon Diyos ngayon. At mga kapatid, sa huling talata, mababasa natin yung sela. Napakaikli ng salitang ito, pero napakalalim mga kapatid. Yung ibig sabihin ko ng sela ay huminto, pwedeng mag-isip, at mag-reflect. Kadalasan po ginagamit ko sela sa mga awitin po. Dahil Book of Psalms po ito po yung mga awit ni David para sa ating Panginoong Diyos. Ito ay kaya itong sela, ang meaning nito, huminto, mag-isip, at mag-reflect. Ito ay isang paanyaya na huminto, mag-isip tayo, at magnilay sa ating ginagawa. Magnilay sa Biblia, magnilay sa salita ng Panginoon. Para bang sinasabi sa atin ni David, ni King David, pag-isipan nyo ito, suriin nyo ang inyong mga buhay, hanggang kailan kayo magpapatuloy sa ganitong kalagayan. Itong sela ay hindi lamang bahagi ng mga awit, kundi isang spiritual na paalala na ang mensahe ay dapat pagnilayan at isabuhay. Kaya tayo ay huminto, mag-reflect, at return to God. At sa huli, doon lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at tunay na kabuluhan ng ating buhay. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, sige po. Dito lang po natatapos ang ating mensahe. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nadakila sa lahat, maraming salamat po sa inyong paalala sa aming Panginoon, sa inyong babala, at sa inyo rin paalala, paanyaya para sa amin. Naway Panginoon, tunay nga po kayong nangusap sa aming mga puso.